Ay, magandang araw po sa atin lahat. Naku, ito pala ang dahilan kung bakit si Harry Roque ay dinakip di umano. No? At talagang sabi, nahuli na daw at i-deport na sa Pilipinas. No? Iba't ibang issue po ang lumabas ngayong itong mga nakaraan po na si Harry Roque na po talaga ang nasa spot ng balita. No? Ngayon po, marami po nagsasabi at mismo si Harry Roque nagsabi mismo na ito daw ay panakip issue sa nangyayari doon kay sa pag-amin ni Saldi nasangkot si Sandro Marcos, no? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo basa-basa naniniwala na porket binanggit ni Saldi, wala nang kasalanan si Saldi. Pangalawa, hindi porket binanggit ni Saldi, may totoo na yung sinasabi niya, no? Ang pinakamainam na sabihin dito, huwag tayong maniniwala sa sinabi ni Saldi at hindi natin pwedeng sabihin na hindi rin totoo yun. Tama? At hindi natin pwedeng sabihin totoo yun. Dapat balance lang. Dapat ganyan din ang administrasyon o ganyan din ang mga otoridad natin sa Pilipinas na tulad natin na wala muna tayong si Saldi, liar yan, liar. Hindi. Wala ka munang karapatan manghusga. Bakit? Hindi pa kasi simula ang investigasyon eh. Di ba? Malay mo, sabi ko nga, yung kapitbahay mo, halimbawa, lumabas ng bahay, nataranta, nagsisigaw, sinabi, may magnanakaw. Oh, syempre, unang papasok sa isip mo, may magnanakaw talaga. Pero teka muna, relax ka lang muna, huwag ka magpanik. Kasi nagpapanik na yung sumisigaw eh. Relax ka lang. Alamin mo kung yung ba yung sumisigaw na yon, totoo ba sinasabi niya o hindi. Alam mo yun, doon sa sitwasyon na yon, hindi naman kailangan na matagal na magpapasya. Doon sa sitwasyon na yun, titingnan mo muna, teka, ba't sumisigaw? May magnanakaw ba talaga? O baka ito ay taktika lang. Alam mo yun, hindi ka basta maniniwala. Ngayon, nakita mo talaga, may magnanakaw, doon ka lang maniniwala, no? Ibig sabihin, may investigasyon muna mangyayari. Hindi porket sinabi, kasi ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Alam ba, may lumapit na tao, siniraan ka. Uy, alam mo ba, Mare, si Juan, ganito pala ugali niya. At talaga, nagalit ka na. Hindi mo pinakinggan yung side ni Juan, nagalit ka na, naniwala ka na doon sa chismis na nakarating sa'yo. Hindi dapat. Pag may nagsabi sa'yo na huwag ka maniniwala dyan sa taong yan, dalawa isipin mo, teka muna, maniniwala ba ako? Hindi ako maniniwala. Investigasyon muna. Kakausapin ko muna yung tao na totoo ba sinasabi nito? Baka hindi totoo eh. Di ba? Kung talagang mag-ano ka muna, hindi yung manghuhusga ka na. Kasi yun ang mahirap sa atin, lalo ngayon sa sitwasyon ngayon. Di ba? Kaya nahahati kayo eh. Nahahati tayo, nadidivide ang Pilipino sa dalawa eh, o sa tatlo eh. Dahil, bakit? Ang nasa isip natin, ay ako, pinklawan ako, kailangan dito ako. Di ba? Ganyan nangyayari. Ay, DDS ako, kailangan dito lang ako. Ay, BBM ako, kailangan dito ako. Kalaban ko si ganito. Hindi ho. Mali ho yung ganon. Dapat ho, talagang doon tayo focus. Yan ang wala alam sa iba. Naliligaw sila sa galit nila, sa puso nila. Ay ako, BBM loyalist ako, walang yung mga DDS yan. Galit ka na. Hindi mo na nakuha yung pinakapunto kung bakit nagsimula yung isang bagay, kung bakit nagkakagulo. Kita mo? Kasi pinairal mo yung galit mo. Teka muna, tahimik ka muna. Huwag ka mong panic mode. Di ba? Gaya nangyayari ngayon, ang gulo-gulo na po ng sitwasyon ngayon. Kung ano-ano mga naisip ng tao ngayon, kesyo AI daw yung kay Saldi, kesyo daw ganito yung kay ganito. Di ba? O ngayon, eto, pahinga natin mismo kay Harry Roque. O eto, hindi ko pwede sabihin si Harry Roque naman, ay totoong sinasabi niya kung talagang nahuli siya. Dito, magbibigay lang tayo ng reaksyon na may possible. Di ba? Hindi natin pwede sabihin na nanlilin lang din si Harry Roque o ano ba talaga, di ba? Pero mas maganda, mapainggan natin kung totoo ba talaga nahuli siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi talaga siya nahuli. Kasi sabi ng iba, hawak doon ng otoridad. Kasi kung hawak ng otoridad, bakit nakakapag-live sila ni pangalan itong babaeng ito? Si Boljak. Bakit siya nakapag-live? Yun lang eh. Di ba? Kasi binaga mo ng vlogger eh. O sige, Harry Roque, kung talagang hindi ka nahuli, mag-live ka. Eto, nag-live nga sila agabi. Sabi, totoo. Catch mo, aperta mo, yung time na yun, nahuli daw si Harry Roque, ang dami na kagad mga BBM, Harry Roque, takatapusan mo na, napakawalang yamo kasi, ganyan-ganyan, hinusgahan niyo na yung tao. Di ba? Wala na, sure ball talaga, ang galing talagang daw ng Marcos, nahuli daw ang mga pugante, nahuli daw, tapos na, tinuldo ka na, nag-live. Di pala nahuli. Sino ngayon ang pahiya? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mangungusga kagad. Di ba? Ito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo kung ano yung paliwanag ni Mr. Harry Roque.
Oh, magandang umaga mula dyan sa Europa. Kasama ko ngayon ang aking palangga, attorney Harry Roque, na kung saan ibinalita ng lahat halos ng mainstream media na ikaw daw po ay na-aresto sa iyong bahay. Ayan, kita niyo naman, ang ganda ng ngiti ni Spokes. Spokes, ikaw na ang masalita. Ay, naabangan ka. Well, ngayon po ako'y nanananghalian sa isang mukhang mahal na restaurant. Kaya medyo pinapawisan ako kung magkano ang babayad ko dito. No? Pero siyempre, gutom na ako. Ito na ang pinakamalapit na restaurant. So dito na lang kakain. Minsan lang naman kumakain sa labas. But anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagpakita ng suporta, lahat na nagpakita ng pagmamahal. Ang aking mensahe po, maraming salamat at hindi ko makakalimutan ang inyong pagmamahal at suporta. Pero taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa Dahig, nakikita nyo naman. At siguro maaring may arrest order, pero may mga behind the scene na hindi na kailangan sabihin dito kasi problema na nila to eh. Maaring si Harry Roque talaga may arrest order na, pero anong nangyari, siguro nakapag-counter kagad siya, may naagapan niya kagad, may nakapagsabi kagad sa kanya, no? Hindi natin alam. Pwedeng ganon, may possible. ito po talaga. Pero masasabi ko lang kay Harry Roque, talagang matatag dun sa kanyang paninindigan na hindi daw siya sangkot sa kanyang ang binibintang sa kanya, hindi daw tinatanggi niya hindi siya sangkot doon. Ngayon, siyempre, sabi ko nga wala naman tayong pakialam sa ganito Kung talaga sangkot si Harry Roque, dilitisin. 'Di ba? Ilagay ang investigasyon. Ilatag ang mga ebidensya. Pero ang pinaka-punto rito, natatawa lang ako, mas nahuli pa to kaagad. Mas pinagtutuwa na to kaysa dun talaga sa naapektuhan ng mga baha, flood control. Hindi, totoo lang. Oo. Kaya doon papasok yung na sinasabi ng iba, nagnakaw ng mangga, kulong kagad. Yung mga politiko na patunayan nagnakaw na. Ni patawag, di man na matawag doon. Di ba? Huwag na yung kulong ipatawag na lang hindi pa magawa. Di ba? Nakakagalit Yun nakakagalit. Di ba? Eto, wala man tayong pakialam kung sakali may kaso si Harry Roque, di harapin niya. Di kasuhan. May ebidensya, di ilatag. Pero nakakatawa lang dito, mas nagiging kung kaya pala nila pahuli si Harry Roque kaagad bakit yung iba nandito sa Pilipinas nakakatakas pa ng ibang bansa para hindi pa natin mahuli, di ba? Yung dating DPWH secretary. Hindi naman, wala pa namang kaso yon, pero obvious naman na siya ang secretary, dapat siya ang tanungin. Hindi ginawa. Hinayaan nila makalipad. Eto, gusto nila mailipad, pabalik naman. Hindi maintindihan talaga di ba? Nakikita nyo? Yun na sinasabi ng iba na dapat pantay parehas tayo. Transparency. Kung dati walang transparency, okay, granted. Okay, pagbigyan, nakalipas na Pero ngayon, sigaw ng taong bayan, yung INC, nag-rally at iba, transparency. Kaya dapat gawin ng patas pare-parehas. Kung inuhuli nyo si Harry Roque, okay na. Hulihin nyo rin yung mga dapat hulihin na dyan na yung ebidensya. Di ba? Dito po sa Europa, pag kayo nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi ang nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Austria dapat magbigay ng protection. At kaya nga po, Austria ang dapat ng aking asylum case. Okay. No? So, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, nung sinabi nila na Austria ang magbigay ng proteksyon, ako naman po hindi sumututol kasi alam ko naman po na kahit saan ako pumunta sa Europa, ako naman po yung mapapatunayan po yung pagdidikit ng gobyerno ng Pilipinas. So, ang kwento po talaga, nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna. At ako po ay talaga namang sumakay ako ng aeroplano. No? Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, nung 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Oo, yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands,
nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, edi sabi ko, sige. So, nag-alsa-balutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil sila nagbayad lahat ng akin. Yung kay Mr. Harry Roque, ang dami kasing luggage siyang dala eh. Sabi daw, tatakas daw talaga si Harry Roque. Hindi ho. Kung nakakasubaybay kayo sa ibang mga video niya, marami ibang bansa talaga, marami siyang magdala ng bag. Oo. Marami talaga magdala siya. Ako may mga napanood akong video niya kung saan napakadami niya talagang laging dala. 'Di ba? Kaya di natin pwede siya. Sabihin ko sa inyo, dapat nagmamasid kayo. Bago kayo maghusga, mag-imbestiga muna kayo kasi sensitive to eh. 'Di ba? Ang dami sabi, kaya daw maraming luggage si Harry Roque. Kaya maraming luggage siya kasi tatakas talaga yan. Hindi na natuloy. Hindi Yung dala niya luggage niyan, dati niya pang gawain yun noong pa man. Talaga pag naalis siya, maraming dala yan. 'Di ba? Nasusubaybayan ko natin to eh. Di ba? Oo. Ibig sabihin, noon pa, tatakas na siya, wala pa siyang kaso, tatakas na siya. Hindi marami talagang dala yan pag umaalis. Luggage. Pero mo, in Europe lang to, dalawang 23 kilos, pero sa tutulan, 50 kilo ata yung dala ko. Pero pa ako, pangatlong check-in luggage, isang 4 na hand carry, no? Sabi ko, my basta God. nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako, no? Pero nung ako'y nakasakay na sa aeroplano, alam kasi ng airline, no, airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naatala na yung paglipat ng aeroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung linapitan ako at nanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Laki-laki na nakitang nalog sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan, no? Pakakakit ko naman sila susuwayin pa, no? 2 beses na ako nakinabang sa Universal Healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng Universal Healthcare. Pero, tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, siyempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yan, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sino paniniwala ko? Yung sarili ko doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So, hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Dinisembark po ako. Siguro napalabas ng kalaban neto ni Harry Roque, Duda ko lang, tsorya ko lang, na siguro may mga kasama doon sa aeroplano na Pilipino, na kasabayan niya, na siguro kaya yung mismong tao doon, nag-text di sa Pilipinas. Alam mo naman kasi ang balita, di ba, may pakpak, ang tenga may lupa, ang balita may pakpak. No, siguro nakita, si Harry Roque na hold on. O nahuli, tapos yung mga otoridad, pinalibutan siya ng otoridad. Siyempre, akala siguro, immigration, o anumang otoridad dun sa airport, nahuhulihin siya, nadakip, no? Itong mga balitang ito, hindi mo alam, talagang sasakayan to. Lalo na pag may utos. Di ba? Hindi yan sinasabi ng chismis, Hindi sa akin galing yan. Na lalo pag may isang issue. Di ba, kasi pag may pumutok na isang issue, may papaputokin sila mas isang issue na hindi man katumbas ng issue na yon, pero mapag-uusapan. Di ba? Yung tao kasi, tandaan nyo pag ang tao kasi, lahat tayo may problema na eh. Turuan ko kayo Lahat tayo sa Pilipinas may problema. Iba-iba ang problema ng tao sa Pilipinas. May financial, may pag-ibig, may walang tirahan, nabaha, nabagyo. Yung isa, may kamag-anak niya, may sakit. Yung isa, tatanggal sa trabaho. Yung isa, walang makakain. Halo-halong problema tayo sa Pilipinas. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino ngayon, may kanya-kanyang bigating problema dala. Tama? Tama? Yung problema na yon, yun ang sinasamantala minsan ng pagkakataon o ng mga taong nasa matataas na lipunan minsan, Okay, hindi lang politiko, mayayaman. Nasamantala yung kahinaan ng mga tao para sila magkaroon ng anxiety. Hindi nila para magkaroon ng anxiety, sinasakyan nila yung anxiety na yun. Pansin mo? Di ba? Halimbawa, ako sorry ako lang to, huwag yung paniniwalaan to, akin lang to, huwag yung paniniwalaan, huwag kakagatin to,
bakit tuwing bago 15 katapusan may sale? Eh bakit? Bakit tuwing may katapusan may sale? Ano isipin mo? Bakit ba? Dahil sahod? Ay, kasi may sahod kaya ka dapat mag-sale. Maraming pera ang tao. No, hindi ganoon. 'Di ba? Alam natin may pera ang tao pag 15 sa 30. Pero bakit nagsisale yung iba? Kasi alam nila emotional damage, saka heart damage ang problema ng tao pag sahura na, pati bayaran ng mga billings, mga 30 a 15. Ngayon, 'di ba, minsan pag problemado ka, sobrang daming problema. Hindi lang sa bills, daming problema, lahat, pag-ibig, o ano man, relasyon, pagkain, pamilya, hindi nagkakasundo. 'Di ba, ang naiisip mo, teka, magsha-shopping ako. Binabawi mo na, magka-travel ako. Teka muna, mag-ano muna ako. Minsan mag-aaksaya ka ng pera no? Na yung pagkakataon na yun, minsan nalalaman ng mga tao. 'Di ba? Ganun yun. Emotional damage ka na eh. Kaya syempre, kailangan, pasamantalahin na to. Ngayon, ito ginagawa naman ng iba. Na, oy, teka muna, ang tao, daming problema. Lalo itong mga politiko, daming flood control issue, catch nyo. Kaya nangyayari, may papalitan mo sila isang problema na naman. At yung isang problema na yun, madaling kagatin. Kasi nga, ano ka na damage ka na sa problema sa buhay mo Di ba? Kaya kapag hindi mo kontrol ang sarili mo, dapat may matalino nagpapayo sa'yo. Katulad ko, hindi naman ako naamin ko talaga, matalino ako pagdating sa mga ganyan. Kasi may biblical ako aral ako sa Biblia Kaya hindi ako kayang dayain ng mundong ito Di ba? Hindi ako basta-basta, nadadaya ako pero yung saitang hindi basta-basta. Di ba? Kaya alam ko yung nangyayari. Kaya nangyayari, pwedeng gamitin niya yung ibang mga paraan, mapa-DDS man mapa-pink, wala tayong pinipili, na gumawa sila ng isang issue para mapagtakpan niyo isa pang issue. Gets niyo ba? Di ba? Okay ba wala niyan? Tsorya ko lang yan, akin lang yan. Pero biblical yan. Kinuha ko yan. Kumbaga, At buti na lang yung mga nagmamasa sa mga Pilipino na mga tatahig ay hindi pa ako iniwan sa airport at nagsasama-sama kami ngayon at magtatanghalian na. Okay. Yes, folks, kasi 4 hours ago, no, syempre mga nagmamahal sa'yo, sobrang dami, kinakalampag talaga ako. Maharlika, totoo ba yung balita na nadampot ka daw? Ito nga ang sabi ng Billionaire News, I don't know kung nabasa mo na to. Sabi dito, former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested at a residence and is now being court in Amsterdam, Netherlands, according to a source. So, ang question ko, ang ano ko sa'yo, wala man lang pa-question mark, di ba? Parang confirm. Doon, based sa kanyang ang question ko, sa tingin mo, saan nanggagaling itong not only bilyonaryo, ang politiko at iba pang mga news media. Sa tingin mo, saan nanggagaling itong mga source nilang mga fake news? Dito sa best friend nating Bangag, siyempre dahil dinilihis niya yung issue dito sa number 4 and number 5 revelation ni Zaldico na meron po 50 billion insertion din itong si presidential son Sandro Marcos, no? Ito kasi sinasabi natin talaga na maaari, may possible, pero hindi ko basta paniniwala sinabi ni Harry Roque, no? Kumbaga, teorya ko lang, opinion ko lang, kasi sabi ko sa inyo, ang tao na matalino at mayaman na sa lipunan, ang maiisip lang nila, kasi ang taong mayaman, no, ang gagawin na lang po nila, ingatan yung kalusugan nila. Kasi mayaman ka na Nasa iyo na lahat Everything, nasa iyo na everything lahat Nasa iyo na mga pamilya mo, asawa ka na, may anak ka na, nalibot mo na buong mundo, may negosyo ka na, may pera ka na, malaki na ipon mo, may bahay, kotse ka na. Wala ka na ibang nanaisip kundi pahabain mo yung buhay mo No, sa kasabay nun, wala ka na ibang nanaisin kundi kontrolin na yung mga nasa tao sa paligid mo. 'Di ba? Kaya alam mo na kung paano manipulahin yung mga tao sa paligid mo. Sa ayon sa gusto mo na pag-aaralan mo ng kusa yung kasi nasa iyo na lahat I have everything sabi niya 'Di ba? Kumbaga, lahat nasa sayo na. Yun na lang utak ng tao ngayon. Kaya nga kung di ka aral sa Biblia, magiging sakim ka Di ba sabi niya, pag mamayaman, kaya nga sabi ng Biblia, pag mayaman, di mahirapan makapasok sa langit Bakit? Nagiging sakim kasi ang puso Totoo yan. Naililigaw ka ng sarili mong kapangyarihan. Nasobra ka ng makapangyarihan ka na, may pera ka na, naililigaw ka na. Nawawala na yung pinaka-puso mo para sa tao. Di ba? Para sa kapwa mo. Kaya ang gagawin mo, ganito gagawin ko, kontrolado mo lahat ng bagay. Gagawa ka ng mga issue na kung saan, alam mo yung tao, may problema Di ba? Oy, may problema to, mahirap lang to, nakatira sa ganyan to, mga to, ang daming problema nito. Kung ano sasabihin ko, maniniwala na yung mga yan. Kasi wala yung mga yan, nasa bahay lang yan, kanya-kanyang tahanan, mahihirap lang yan.
kumakain. Alam mo yun, pag isa ka mayaman, hindi naman lahat na mayaman sinasabi ko ganito kasi may mga sinasabi sa habang ng kasulatan pag mayaman ka talaga, ganoon ang kaisipan mo. Na, ay, teka muna, ganyan pala, mahirap yan ito sasamantalayin ko. Maglalabas ako ng mga issue. Di ba? Kung saan maniniwala lahat ng tao. Di ba? Sabi, kayang-kaya i-manipula. Ay, yung mga tao ngayon, namamanipula sa issue na, hindi totoo yan. AI yan si Saldi. Ganito yan. Hindi ho ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan tayo maging mapagmatsyag. Magbasa kayo ng buong Biblia. Ayoko. Siyempre, pinipilit nilang ilihis lahat ng issue away dun sa paratang ni Amy, na ang ating presidente, at saka talagang nagre-reiterate at inuulit-ulit ni Santico na talagang ang mastermind sa corruption sa flood control projects ay walang iba kundi ang ating presidente pa. So, ayaw nila na ang atensyon ay nakatutok sa kanila, so mahanap sila ng panglihis na issue. Sorry na lang po dahil taliwas sa mga pinakalas ninyo, kain na naman po ako sa masarap na restaurant at hindi nakakulong. Kaya ito yung sinasabi dito. Si Harry Roque talaga, napapansin ko talaga, matalino pagdating sa mga batas kung paano lusutan. Yun lang ang nakakita ko sa kanya, no? Oh my God, kakain ka na naman sa Michelin Star. Ay, hindi naman Michelin Star. Kasi baka mamaya magugas ako ng plato. Sa Michelin Star. Hindi kaya ng powers. Smokes kasi, sa totoo lang, alam mo, nag-usap tayo na monitor galawan mo. Hindi mo ba alam, meron akong invisible tracker na nilagay sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na meron nga. Anyway, alam mo naman. Alam ko na, hanapin ko na kung nasaan yun. Hanapin mo, nandyan na yun sa gamit mo. But anyway, kasi naglabasan yung mga fake news. Maraming, syempre yung mga kalaban ng bayan, natuwa dahil akala nila totoo. So ngayon, after that, nag-post ka ng iyong boarding pass. Nung bang nag-post ka ng boarding pass, ng moment na yon, yun yung before ka syempre na kausapin, di ba, na kung gusto mo mag-fly or what, di ba? Right after ng boarding, ikwento mo sa akin yung moment na yon sa mga babayan natin. Yung okay, meron pa kasing, meron pa isang version na nangyari. So, actually, tanggap ko na. Okay, pupunta na ako sa Austria. Kaya lang, nababalitaan ko nga na ang daming fake news na hinuri na raw ako ng mga autoridad at papabalik na ako sa Pilipinas. So, importante na meron akong prueba na hindi naman ako pabalik sa Pilipinas. Kaya pinicturean ko yung picture ko sa Vienna. Sa pinicturean ko yan, hindi pa ako linalapitan ng kapitan. At hindi pa ako linalapitan ng police. Kasi masunuri naman ako Punta nila ako sa Austria. Sige, hindi naman denied yung petition ko dun lang ipaprocess ang aking asylum. So, madali naman para purimahan yung aking asylum. Magamat, nangangamba nga ako na bakit talagang atat na paalisin ako ng Netherlands papuntahin ng Austria, no? So, yung pinost ko yung aking boarding pass, yan was immediately before lumapit sa akin yung kapitan at saka yung dalawang airport police. Pero meron palang version na isa pa. Na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala, na Pilipino, na maski bago pa ako pumasok ng eroplano, ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Okay. Kasi hindi sabi nag-i-spy sa'yo. Di ba? Kumbaga, minaman-manan yung mga galaw mo. Oo. Parang gano'n nakikita ko sa kwento niya. Inatid ako ng kotse, tapos pinakit ako ng eroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nagpicture sa akin ng mukhang sundalo o pulis na Pilipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, talagang inakos ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security reason. At talagang tinignan ng telepono, kumpirma, muhalan ako ng video na 10 seconds. At pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yun? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may kwenta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay prueba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. Hindi ko alam kung ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin na
paakit pa lang ako ng eroplano, merong isang mukhang sundalong Pilipino, pero naka-business class, na kuha ng larawan ko. At merong video. At kinumpirma sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video. Dalawa lang hinala ko doon. Maring spy mo yon o maring fans mo. Pero kung fans mo yun, dapat pa-picture sa'yo. Nagpakilala na fans mo. Ay, Hari, ako nga pala, fans mo, idol kita. Pero malabang, dun yung sa umpisa na maaaring nag-i-spy niya sa'yo. Di ba? Kung totoo siya, sabi niya, pinabasa ko. Pero para bakit nag-i-spy sa'yo? Maaari talaga, ininaman man ako kung saan ka pupunta. At siguro kung saan ka pupunta, dun malalaman ngayon yung galaw na pwede i-action sa'yo. Base sa batas ng bansang pupuntahan mo. Di ba? Pero baka meron lang yun. Pero hindi ko tinuturuan, hindi ako natuturo kay Harry Roque dito na ako'y sinisave ko si Harry Roque wala akong pakialam sa kaso niya. Kung may kaso siya, panagutan niya. Yan sa akin kung may kaso siya, harapin niya, panagutan niya ayon sa investigasyon ng Pilipinas. Ang sa akin lang, binabalita ko lang sa inyo kung ito ba ay totoo na talaga nahuli siya o hindi. Di ba? Hindi ko siya sabi, wala akong pakialam sa kanya kung ako siya bahala siya diyan, di ba? Sa akin lang, nakikukumpara ko lang sa sitwasyon kasi ngayon. Na buti pa to nahuhuli na. Samantalang yung mga mas mahigit paigpit pa na flood control, pinangalanan man lang at matapatawag, hindi mapatawag. Ba? Kaya ulitin ko, wala akong pakialam kay Harry Roque na siya'y tulungan o anuman, wala siya dyan, bahala siya dyan. Aso niya yan, harapin niya kung meron. Yeah? Ganun lang yun. Yeah? Pero ang description is military looking. Kasi parang lumalaba, ayokong pagtanggol yan. Kasi maaring totoo nga yung siya sabi sa kanya, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag tayo kagad manghusga. Kailangan gitna tayo. Pag sinabi mo, kay Harry Roque, ano ka, fugitive ka, liar ka, wala ka ebidensya. Hindi mo rin pwede sabihin na, ganyan-ganyan ka, mabait ka, ganun-ganun. Diba? Hindi ka rin dapat gumigitna ka lang. Pwede mo sabihin yung mga nakaraan niyang aksyon, Pangulong Duterte, pwede yun. Sabihin mo, ikwento mo, si Harry Roque magaling noon, yung spokesperson, pwede yun. Pero yung ngayon, gigitna tayo. Ganyan dapat tayo. Mapadidis, mapapinklawan, mapaloyalista. Di ba? Kahit ako kay Martin Romualdez, di ba? Ang naasar lang ako kay Martin, hindi siya mapupunta sa hearing. Pero hindi natin sinabi, may kasalanan si Martin. Meron ba tayo sinabi? O may sinabi ba tayo, may kasalanan si Saldi? Wala, si Saldi umamin. Di ba? Ganun dapat. Na Pilipino, no? Well, anyway, Actually, Pilipinong yun, hindi plano tumuloy. Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yun. Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko, at ang tagal, pinababa na ako, ang tagal ng mga pulis. Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yun. Hindi naman bumaba. Alam mo, Spokes, actually, nung nag-usap tayo kanina, di ba, dapat i-air kita, naka-live ako. Tapos, yun yung in-upload ka na, di ba? So, mayroon talaga tayong kababayan na nakasabay mo dyan sa aeroplano. Meron talaga. Ito, may video siya sinend sa akin. Oo. Hindi ko alam kung isa yan sa dahilan kaya pinababa na ako ng dating police. Ito muna. Hold your breath muna. Sabi dito, ito sabi ng kababayan natin, kasi sabi niya, nakasabay ko si Spokes dito sa aeroplano. Ang sabi niya dito, sabi ko, okay. Sabi ko, nakita mo ba si Spokes? Sabi niya, oo. So, nag-send sa akin ng video. Sabi niya, meron kasi ditong parang police na Pilipino na kanina pa nagmamasid. Sabi niya, I think kaya pinababa si Spokes Harry Roque kasi na-detect. Ito, eksakto. Ito, Ito na-detect. Oo nga Tapos sinend niya sa akin. Spokes, sinend niya sa akin yung video mo na palabas sa aeroplano. Hindi ko lang pwede ipakita yung video kasi makikita yung mukha niya. So, I think pareho tayo ng, ang dami kasi nagmamahal sa'yo, may nakasabay ka mga Pilipino doon. So, Parating sa akin to, na... Ibig sabihin, nagmamalasakit yung otoridad yata ng bansa na nandyan siya, na mayroong nagsusubaybay sa kanya. Parang gano'n, litaw sa akin. Pero wala ka malay-malay. Kasi ako sunurin Ang ayaw na ayaw ko kasi dahil kaabogado kong tao, naging human rights lawyer. Duterte, ayaw kong masabi nila na sumusuway ako sa kahit anong batas at kahit anong patakaran, lalong-lalo ng Host Government ng Netherlands, na laki ng utang na loob ko, 2 beses na akong pinaopera, no? So, ako naman, tanggap ko, di punta ng Austria. Pero nagtaka talaga ako na biglang
tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Sabi ko, syempre, tinatanong mo ko, hindi. Pero akala ko naman, wala akong choice. Eh di nandito Yeah. ako, sumusunod sa inyo. Pero tatanungin nyo, hindi. Kasi yung mga nag-opera sa akin, sabi, wag ako dapat lumipad. Pero yung nga, nagtataka ako, bakit biglang iba yung isip ng mga Dutch police. I think yun na nga, no? Dahil dito na alam nila hindi na magagarantiya ang aking seguridad. Dahil hanggang loob-loob ng aeroplano, ay merong nakasunod sa akin na kaduda-dudang Pilipino. At ang sabi sa akin, parang gusto din yata bumaba nung ano na yon, yung police na yon, yung Yan na nga. Ito, Oo, teka. yan yung inaantay siguro ng mga police Dutch. Kaya sabi ko, ba't kaya ang tagal nito? Eh alam ko matagal kasi gutom na ako eh. Oh. Sabi ko, ang tagal naman ito, ba't ayaw pa nitong bumaba? No? Yeah. Kasi ano yan eh, 3 silang police, 2 bumaba, yung isa na iwan. Tapos sabi ko, bakit kaya anong nakaantay nito? Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipino. Hindi naman bumaba. Hindi naman bumaba. So pupunta na ng Austria, baka, So, nasa Austria. Siya napunta ng Austria. Oo. So, ngayon, itong mga, ang gusto kong, tanong sa'yo, anong masasabi mo doon sa media na hindi sila nagbe-verify, kaya talagang matag sila talaga silang purveyor of fake news. Na without any confirmation, wala man lang question mark na totoo bang naaresto si Harry. Talagang confirm yung kanilang balita. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, Ibig sabihin, chismis lang pala. Dapat ano yun to, ng balita, i-confirm masyado kung talagang inaresto siya o hindi. Di ba? Para malaman kung nagsisinungaling ba si Harry o nagsisinungaling yung nagbabalita. O yung impormasyon na kung saan sinasabi na aresto daw siya. buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dapat naman talaga may malaya tayong pananalita dito sa bansa natin eh. Nasa demokrasyang bansa po tayo kung saan may karapatan po tayo magsalita. Huwag lang tayo mababanta. Huwag lang tayo magkatawag ng sedition. Huwag tayo magkatawag ng kaguluhan. Huwag lang ganon. Pero may karapatan tayo magsalita. Kasi, di ba, sa panunumpangan ng mga kawani ng gobyerno, magsasalita ako laban sa katiwalian. Kung katiwalian naman siya, sabi mo, halimbawa, yung flood control, na ghost project, magsasalita ka. Walang problema doon, di ba? O magsasabi ka, mamumuna ka, kailangan ganito gusto namin gawin. Ganto, taasan ng ganito, ibaba yung ganito. Di ba? Anong nangyayari ngayon? Parang hindi ka na makapagsalita eh. Di ba? Sasabihin, DDS yan. Parang salita ka, DDS ka. Di ba? Dapat yung sinasabi ang kunin nyo, wag yung kung saan siya partido nakasali. Di ba? Ay, pinklawan yan, DDS yan, kaya ganyan, loyalista, hindi ganon. Kaya talaga mga pinklawan, hindi ganon. Huwag mo lalahatin, di ba? Ako ba, nakita nyo ba nang lalahat ako? Kayong mga pinklawan. Di ba, sinasabi ko, itong mga pinklawan na to, hindi lahat Kasi bigyan ako mga pinklawan, magaling mag-isip eh. Di ba? Pala po talaga ako sa importansya nito mga karapatan nito sa demokrasya dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin, malayang pananalita at pamamahayag, mati siguro solusyon dyan. Pero sana, hinihingi ko sa ating mga kapatid sa media, halos ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, huwag mo na ibalita. Spokes, kasi nagkaroon ng balita din na talagang na-cancel na raw talaga yung passport mo. Totoo ba? May nakarating bang notice sa mga law firm mo sa Pilipinas o sa address mo na mayroong letter for your passport cancellation? Kasi puro media news lang, wala yung actual ng cancellation of your passport. Nakita ko na po yung order ng korte na pinakancel ang passport ko. Pero kagahapon naman, ako yung nag-spokes hour at in-explain ko na meron pa yung motion for reconsideration yan. So hindi pa po yan final. At ang dahilan ng hukuman at hindi daw ko tumakas matapos masampa ang criminal information laban sa akin, no? Kinakailangan ako'y harapin nung nalaman ko na may kaso na. Ang sabi ng korte,
unjustifiable daw yung refusal ko to be within the jurisdiction of the court. So ang sabi ko naman kahapon ay meron pa pong motion for reconsideration yan. At sa aking motion for reconsideration, ang ididiin ko, ako'y wala sa Pilipinas dahil ako may ginigipit at karapatan ko sa ilalim ng karapatan ng tao na humingi ng asylum dito sa Netherlands. So, kasi may, may mga nag-aalala sa'yo dahil nga may red notice ka na, di ba? Ang pagkakalam ko, di ba, wala namang extradition treaty ang Netherlands at saka Pilipinas? Yung red notice po, hindi warrant of arrest. Yung gobyernong bangag, pinalabas lang nila na may red notice si Tatay Digong na parang warrant of arrest. Hindi po. Yan ay isang pakiusap na makapagtulungan ng mga estado na arestuhin ng isang tao. At kung yan ay ipapatupad dito sa Netherlands, syempre Dutch police yan, pero alam ng Dutch police Asylum. na ako nga ay isang asylum seeker. Yun sinasabi, pag may red notice, may pagtulungan, malalaman ngayon, sir, may asylum yan. Hindi na ata, di ba? Ang pagkakaintindi ko, maaaring chismis lang kay Duterte, na talagang may red notice na, pero nasa Pilipinas yung isusuko si Duterte sa dahig. Anong yan, nadadala si Duterte sa dahig, kaya na humatol. Yeah. Kung naisuko ba si Duterte doon sa dahig? Di ba? Hindi naman si Duterte na isuko nila yung soberenya ng Pilipinas. Di ba? Hindi po pwedeng mapabalik sa Pilipinas habang hindi tapos yung proseso ng asylum. Lalong-lalo na ngayon, mukhang nakumpirma ng Dutch police na may banta talaga sa buhay ko. At sila na mismo ang nag-akos doon sa Pilipino na mukhang police na kuha ng video at pictures ko hanggang sa loob ng aeroplano. Yeah. So, paano mo maikukumpara yung status mo dito sa naging status ni Joe Macizo na hindi siya naprobahan, di ba, ng asylum visa. So pero hindi siya na-arrest, hindi siya napauwi ng Pilipinas. So paano mo i-compare yung status mo ngayon sa status ni NPA Joe Macizo? Una-una, hindi po ako nag-found ng CPP-NPA na pumapatay ng kapwa mahihirap na Pilipino, naninigil, at naninira sa buhay ng mga kabataan. So, wala po akong kinalaman dyan sa CPP-NPA. Pangalawa po, si Joe Macizo po, nung siya humingi ng asylum, siya ay tuluyan ng nabasura yung kanyang asylum kasi wala nga dahilan para siya bigyan ng asylum. Hindi siya talaga ginigipit dahil sa kanyang political na paninindigan. O yun, ganyan po nangyari kay Joe Macizo, nasa Netherlands din Katulad ni Harry Roque. Kriminal dahil siya pumapatay at sa katunayan na yung CPP-NPA. Si Roque daw sabi, may asylum daw dyan. Yabihin, siya, kumbaga may pakasunduan yata, hindi siya huhulihin, Classified as terrorist groups. Okay, ang ganito lang po muna tayo, no? Alamin natin sa iba pang mga balita tungkol dito sa kay Harry Roque. Pero ang payo ko lang kay Mr. Harry Roque, kung may kaso siya, harapin niya yun. Pero kung halimbawa, siya sabi niya, may banta buhay niya, kaya di siya makauwi, hindi ako pwede magbigay ng payo kasi alam mo, hindi naman natin to talagang subaybay ng maigi. Na kung talagang, hindi katulad ng mga nangyayari ngayon sa Blue Ribbon, harap-harapan, di ba? Tiyatalakay natin, si Gutesa, nakita natin, pasimula hanggang sa magtapos, kung sino yung sasabi niya katotohanan, sino yung nagtatakip. Ito kasi si Harry Roque, hindi ko nasubaybayan to. Kung kaya hindi ako makapagbigay dito ng Hindi ko nasubaybayan to, sino ba talagang may kasalanan di ba? Nakita ko lang to dati, nagamon kay, di ba? Kay Carpio yata, ng debate, yung pamalag si Duterte, di ba? Si Carpio ang hinamon niya ngayon. Doon ko lang siya nakita, banda na nag-highlights no? Pero hindi ko susubaybayan, hindi ako magbibigay ng opinion sa kanya. Na kung may kaso man siya dito, ang masabi ko lang, harapin niya. No, yun lang po. Hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.